Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ilang sandali pa mula ng pag-alis ni Zhang Zuan ay sinabi ni Master Lu kay Master Yuan na mukhang hindi na raw siya makakapunta sa mansyon ni Master Yang ngayon. Sinabi naman ni Master Yuan na mayroon pa naman dong bukas. Sinabi naman ni Master Lu na ang akala niya raw si Brother Zhang Zuan daw ay isa lamang batang mahilig sa calligraphy at painting. Mayroon daw itong talent kaya gusto niya raw sana itong maging disciple ngunit hindi niya raw akalain na ito pala ay master pagdating sa calligraphy at painting. Napakabatang master ng painting, sambit naman ni Master Yuan at nagtanong kung ano raw ba ang origin ni Brother Zhang Zuan. Maya-maya pa ay tinanong ni Master Lu si Huang Yu. Sinabi naman ni Huang Yu na may kaunti raw siyang nalaman ngunit natatakot daw siya na baka hindi sila maniwala sa kanya at lumipad daw sila sa galit. Lumipad sa galit, sambit naman ni Master Lu at sinabing bakit naman daw sila magagalit. Wag dong mag-alala si Huang Yu, sabihin niya raw ito. Kaya sinabi na nga ni Huang Yu na si Zhang Zuan daw ay isang kilalang basura sa Hongchan Academy. At ito raw ay madalas na iniinsulto ng iba. At sinabi ni Huang Yu ang buong pangyayari. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. Napasabi naman si Master Yuan na paano raw nangyari na ang isang grandmaster ng painting na kayang lumikha ng 5th level painting ay isang basura. Sinabi naman ni Huang Yu na sinadya raw kasing i-appress ng Educational Bureau si Zhang Zuan. Napamura naman si Master Yuan at napasabing nagkita na raw sila noon ni Elder Shang at ang akala niya raw ay ito ay isang impartial na tao. Ngunit hindi niya raw akalain na nakagawa ito ng ganito kakasuklam-suklam na bagay. Sinabi naman ni Master Yuan kay Huang Yu na hindi raw ba ito ay assistant ng isang master teacher at ang ama raw nito ay leader ng Teachers Guild, dapat turuan daw nila ng leksyon ang black sheep na ito. Sinabi naman ni Huang Yu na sinabi niya na raw sa kanyang ama ang tungkol dito. Sinabi naman ni Master Lu na nakakagalit daw ang bagay na ito. Mukhang kailangan niya rong pumunta sa academy at kausapin si Principal Hong tungkol sa bagay na ito. Sinabi naman ni Huang Yu na ito raw ang tinutukoy niya kanina na baka magalit sila sa bagay na ito. Sinabi naman ni Master Lu na hindi raw ba kaya pinatawan na ng mga ito si Zhang Zuan ng unfair na parusa. Sumagot naman si Huang Yu na hindi naman daw at sinabing mayroon nga rong naghamon kay Zhang Zuan sa isang teacher's evaluation at ito ay gaganapin ilang araw mula ngayon. Nagulat naman si Master Lu nang marinig ito. At napasabi naman si Master Yuan na alam niya na raw ang tungkol dito. At kahit pa raw mga mag-aaral ang maglalaban, ang prestige daw ng guro ang nakasalalay dito. At napatanong si Master Yuan kung sino raw ba ang naghamon kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Lu na kung alam lang daw ng taong yon ang tunay na kakayahan ni Zhang Zuan siguradong hinding-hindi raw maghahamon iyon. Sinabi naman ni Huang Yu na ang naghamon daw kay Zhang Zuan ay napakasikat sa Hongchan. Ito raw ay isang celebrity teacher. Mayroon daw itong napakaraming mga mag-aaral at higit 200 daw sa mga mag-aaral nito ay top-notcher sa entrance exam. Nagulat naman si Master Lu at tinanong si Huang Yu kung ano raw ba ang pangalan ng guro na ito. Nag-aalangan namang sumagot si Huang Yu na ito raw ay ang anak ni Master Lu na si Teacher Luzon. Ang hayop na yon, sigaw naman ni Master Lu at napamura ito. Nasaan daw ba yung hayop na yon at papatayin niya yon? Pinigilan naman ni Master Yuan si Master Lu at sinabing kumalma lang daw ito baka mayroon lang dong nangyaring hindi pagkakaintindihan. Napasabi naman si Huang Yu sa likod na hindi raw ba't sinabi ni Master Lu kanina na hindi ito magagalit. Maya-maya pa ay dumating ang tauhan ni Master Lu na patanong naman si Master Lu at sinabing ano raw ba yon, bumalik na raw ba ang hayop na yon. Sinabi naman ng tauhan na nagpadala daw ng mensahe ang Majesty. Mensahe, pagtataka naman ni Master Lu at napasabi sa kanyang isip na magpapadala raw siya ng tao sa Royal Library bukas kaya bakit daw magpapadala ng mensahe ang Majesty ngayon. Maya-maya pa ay binigay na ng tauhan ang sulat. Nagulat naman si Master Lu nang makita ito at napatanong naman si Master Yuan kung ano raw ba ang problema. Maya-maya pa ay ibinigay ni Master Lu kay Master Yuan ang sulat at napasabi naman si Master Yuan na ito raw ay imposible. Sinabi naman ni Master Lu na ito raw ay personal na mensahe ng Majesty kaya ito raw ay totoo.
Kaya inutusan ni Master Lu ang tauhan niya na maghanda ng karwahe at mga kabayo dahil aalis daw sila. At sumunod naman ang tauhan dito. Ilang sandali pa ay nakarating na sila Master Lu sa kanilang destinasyon. Nagtanong naman si Master Lu sa guard kung nasa loob daw ba ang Majesty. Nagbigay galang naman ang guard at sinabing paparating pa lang daw ang Majesty. Sinabi naman ni Master Lu na dahil wala pa raw ang Majesty maghihintay na lang daw sila. Dadaan naman daw iyon dito. Sinabi naman ni Master Lu na sa totoo lang daw natingnan niya na raw ang Elder at wala raw itong karamdaman. Ngunit ang lifespan daw nito ay kaunti na lang. Sinabi naman ni Master Yuan na totoo raw ito at kung hindi raw magkakaroon ng breakthrough ang Elder siguradong hindi na raw ito lalagpas ng 1 buwan. Sinabi naman ni Master Yuan na ang buong akala niya raw ay umalis lang ang Majesty upang mangaso dahil yun daw ang ini-announce nito. Maya-maya pa ay dumating na ang Emperor. At makikitang nagbigay galang ang dalawa. Napasabi naman ang Emperor na nandito na raw pala si Master Lu at Master Yuan. Nagtanong naman si Master Lu sa summon tungkol sa ancestor ng Majesty. Sinabi naman ng Emperor na totoo raw ang nakasulat doon. At sinabing pumasok na raw sila sa loob dahil naghihintay na raw ang mga guest doon. Maya-maya pa ay humingi ng tawad ang Emperor kina Master Liu, Master Zhuang at Master Jing sa paghihintay. Isa rong karangalan ang pagbisita nila rito sa Chanshuan Kingdom. Sa kabilang banda ay nagulat naman ang dalawa nang makita ang mga bisita. Ang mga ito raw ay mga famous teacher. At makikita nga ang 3 mga 1-star na mga master. Sinabi naman ni Master Liu na ang Majesty raw ay napakagalang. Ang rason lang daw kung bakit siya nandito ay para sa Royal Elder na mga bagay. Ang una raw ay upang i-celebrate ang kaarawan ni Elder Chan. At pangalawa mukhang mayroon dong magaling na guro ang dumating sa Hongchan Academy, gusto niya rong makita kung karapat-dapat daw ba ito na maging apprentice niya. Nagtanong naman ang Emperor kung ang tinutukoy daw ba ni Master Liu ay si Mr. Luzon. Ang paraan daw nito ng pagtuturo ay hindi masama at ito raw ay napakatanyag. Kahit sa buong Chanshuan Kingdom daw naririnig niya raw ang pangalan nito. Dinagdag pa ng Emperor na si Mr. Luzon daw ay ang nag-iisang anak ni Master Lu. Lu Shen, Master ng Painting at Calligraphy, sambit naman ni Master Liu at sinabing naririnig niya raw ang pangalan nito. Sinabi naman ni Master Lu na masyado rong mapuri si Master Liu. Sumagot naman si Master Liu na hindi naman daw ganun at sinabi niya sa Emperor na hayaan daw sila nitong tingnan ang kalagayan ng Elder. Napatanong naman ang Emperor kung may solution na raw ba ang 3 Master Teachers. Sinabi naman ni Master Jing na magiging direct na raw siya at sasabihin niya na ang diagnosis nila. Ang pag-deteriorate daw ng vitality ni Elder Shenhong ay sadyang napakalala. Kung ito raw ay 3 years ago nangyari kaya raw sana nila itong ipa-breakthrough sa kanyang kasalukuyang cultivation. Ngunit ang death aura daw na nakabalot sa Elder ngayon ay sadyang napakakapal. Kaya wala raw silang kasiguruhan. Sinabi naman ni Master Zhuang na ganoon din daw ang nasa isip niya. Tumatanda na raw ang Elder at kapag pinilit daw nila ito hindi lang daw ito makakapagdulot ng pinsala, makakapagsanhi rin daw ito ng kamatayan. Sumang-ayon naman si Master Liu sa dalawa at sinabing ang tao raw ay nakatali sa natural cycle ng buhay at kamatayan. Napasabi naman ang Emperor na mukhang pareho lang daw ang conclusion ni Master Yuan at ng 3 Master Teachers. Sinabi naman ni Master Liu na wag daw masyadong ma-disappoint ang Emperor dahil sila raw ay mga hamak na 1-star Master Teachers lamang. At kapag nakapag-imbita daw ang Emperor ng 2 Master Teacher baka kaya raw nitong solusyonan ang problemang ito. Nagulat naman ang Emperor nang marinig ito. Napasabi naman ang Emperor na hindi niya raw alam kung magkano ang ginastos sa pag-hire ng 3 1-star Master at sa pag-hire ng isang 2-star Master Teacher. Sinabi naman ni Master Yuan sa Emperor na mayroon daw siyang nakalap na balita na maaari rong maging kapaki-pakinabang sa Emperor. Ilang araw na raw ang nagdaan ay mayroon dong dumating na famous teacher sa capital city at base raw sa mga nagawa nito mukhang ito raw ay lagpas sa 1-star Master Teacher.
Nagtaka naman ang Emperor nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ba yung 5-star incident na ini-report ni Patriarch Chen. Wala raw siya sa Chanshuan nung mga nagdaang mga araw kaya wala raw siyang alam tungkol dito. Sinabi naman ni Master Yuan na ang famous master daw na iyon ay madali lang na napagaling ang sakit ng asawa ni Mr. Ling at nalutas din daw nito ang problema ni Mr. Do. Napatanong naman si Master Liu kung ang famous teacher daw ba na iyon ang gumamot sa sakit. Sinabi naman ni Master Zing na do ang mga noted teachers daw ay mayroong mga iba't ibang paraan, ang pangunahing ginagawa daw ng mga ito ay magbigay ng gabay sa cultivation at gumamot ng mga sakit. Ang mga ito raw ay master sa medical science. Nagtanong naman si Master Zhuang kung ano raw ba ang pangalan ng taong iyon, kilala niya raw ang lahat ng 2-star master dito sa Chanshuan Kingdom. Sinabi naman ni Master Yuan na ang pangalan daw ng taong iyon ay Yang Zuan at bukod dun wala na raw siyang alam. Nagtaka naman si Master Liu nang marinig ito at napasabing wala rong 2-star master na mayroong ganoong pangalan sa kingdom at sa totoo lang kilala niya rin daw ang mga 3-star masters dito at wala raw siyang kilalang mayroong ganoong pangalan. Sinabi naman ni Master Zhuang na mukhang ito raw ay isa lamang manloloko. At gaya daw ng sinabi ni Master Yuan, ito raw ay humihingi ng 3 milyon. Sa tingin daw ba nito may pakialam ang tunay na noted teacher sa pera? Sinabi naman ni Master Zing na madali lang naman dong malaman kung sinungaling o hindi ang taong iyon. At ilang araw pa naman daw bago sumapit ang kaarawan ni Elder Chan kaya maaari silang pumunta bukas upang imbestigahan ito. Maaari raw siyang sumama sa mansyon ng noted teacher na iyon upang malaman nila ang katotohanan. Sinabi naman ni Master Zhuang na ang noted teacher daw ay isang profession na hindi dapat pinagkikitaan. Kaya ang isipin daw na mayroong tao na ginagamit ang pangalan ng isang noted teacher ang lakas daw ng loob nitong maglaro ng apoy. Sinabi naman ni Master Liu na sasama din daw siya, interesado daw siya sa bagay na ito. Sinabi naman ni Master Yuan na sige, dadalhin niya raw ang mga ito doon bukas. At lumipas na nga ang isang araw. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa mga guard na lalabas daw siya kaya kung may maghahanap daw sa kanya paghintayin lang daw nila ito sa labas. Sumunod naman ang mga guard dito. Tuwang-tuwa naman si Zhang Zuan dahil ngayong araw ay makakapasok na raw siya sa Royal Library. Maya-maya pa ay maririnig na humihingi ng tawad si Master Lu. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napatanong kung hindi raw ba siya pinahintulutang pumasok sa Royal Library. Sumagot naman si Master Lu na hindi raw ganoon. At sinabing nagpalaki daw siya ng isang anak na hindi matapat. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi naman ni Master Lu na kahapon niya lang daw nalaman ang tungkol sa bagay na ito at mukhang isinangkot daw ng anak niya si Zhang Zuan sa isang kaguluhan at hinamon ito sa isang teacher's evaluation. Humingi ng tawad si Master Lu at sinabing pupunta raw siya sa academy ngayon upang pasukuhan ang anak niya. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at sinabing ang ibig daw bang sabihin ni Master Lu anak nito si Mr. Luzon. Sinabi naman ni Master Lu na oo, anak niya raw ang bastard na iyon. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo, 3 taon na ang nakakaraan at umalis daw si Luzon sa bahay nila at hanggang ngayon hindi pa rin daw ito bumabalik. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nakapaghanda na raw siya sa teacher's evaluation kaya wag na rong mag-alala si Master Lu. Dahil kapag ginawa daw ni Master Lu ang bagay na iyon baka isipin daw ni Luzon na nabahag ang buntot niya. Kaya sumang-ayon na lang si Master Lu. At sinabi nito kay Zhang Zuan na ang batang iyon daw ay hindi pa nakakaranas ng kabiguan kaya naging mayabang daw ito kaya kung maaari ipakita daw ni Zhang Zuan sa batang iyon kung gaano kalaki ang mundo at sa mundong ito laging mayroong mas higit sayo. Sa ganitong paraan daw mababawasan daw ang yabang ng batang iyon at ito raw ay makakatulong para sa kanyang future growth. Sumang-ayon naman si Zhang Zuan dito. At makikitang ang tumungo na sila Zhang Zuan sa Royal Library. Maya-maya pa ay may ibinigay si Master Lu kay Zhang Zuan at sinabing ito raw ang Golden Dragon Token na mula kay Emperor Shen Zui. Sa pamamagitan daw nito maaari na rong magbasa si Zhang Zuan dito sa library ng kahit na anong gusto niyang libro. Ganoon pa man hindi raw maaaring hawakan ni Zhang Zuan ang mga formation dito at hindi raw siya masasamahan ni Master Lu.
Nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito. Sinabi naman ni Master Lu na hindi na raw kailangang maging masyadong formal ni Zhang Zuan. Magbasa lang daw ito ng kahit na anong gusto niya at wala rong aabala sa kanya rito. Maya-maya pa ay pumasok na si Zhang Zuan sa loob. At napasabi sa kanyang isip na pinangangatawanan daw talaga ng Royal Library ang reputasyon nito. Hindi raw madaling makapasok dito kaya kailangan niya rong ma-imprint ang lahat ng mga libro dito, sa Library of the Heavenly Path. At nagsimula nang ang magbasa si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay dumating na ang mga master teachers sa mansyon ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay sinabi ni Master Yuan sa guard na sabihin daw nito sa family leader na gustong makita ni Master Yuan si Master Yang. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng gate. Maya-maya pa ay lumabas si Ziyang at sinabihan sina Master Lu na magbigay daw ang mga ito ng 3 milyon at maghintay sa labas. At sinabing papapasukin lang daw sila ng kanyang master kapag gusto silang makita nito. Nagpakilala naman si Master Yuan at sinabing pumunta raw siya rito upang magbigay galang sa master ni Ziyang. Sinabi naman ni Ziyang na ano raw ba ang pakialam niya kung ang pangalan nito ay Yuan Yu o Fang Yu, hindi raw ba nito narinig ang sinabi niya. Magbayad daw ito ng 3 milyon at maghintay sa labas. Dahil kapag ganoon daw baka papapasukin pa raw sila ng master niya, at kung hindi naman umalis na lang daw sila at wag nang umatungal dito. Napasabi naman si Ziyang sa kanyang isip na ang master niya raw ay isang famous teacher. Siya raw ay inatasan ng isang dragon at tigre. Makikita naman ang labis na pagkainis ni Master Yuan sa mga sinabi ni Ziyang. Nagsalita naman si Master Liu at sinabing napadaan lang daw sila at naisipan lang daw nilang bisitahin ang Old Master. Maaari raw ba nilang maabala si Ziyang na ipaalam sa master niya na nandito sila. Maya-maya pa ay hinawakan ni Ziyang ang balbas ni Master Liu. Tinawag niya itong matanda at sinabi ang bingi raw ba ito o si Raulo. Hindi raw ba nito narinig ang sinabi niya. Kung gusto raw nilang bisitahin ang master niya, kailangan daw nilang magbayad ng 3 milyon. Kaya kung wala raw silang pera magsilayas na raw ang mga ito. Ito raw ang rule at kailangan daw nila itong sundin. Naiintindihan daw ba nila ito? Hindi naman makapaniwala ang tatlo sa ginawa ni Ziyang. Sinabihan naman ni Master Liu si Ziyang na wag daw itong maging impulsive. Hindi raw nagsasalita ang mga martial artists sa pamamagitan ng kamay at paa. Naglabas siya ng isang bagay at sinabing ito raw ang kanyang Master Tutelage Jade Token. Maya-maya pa ay iwinakli ni Ziyang ang token at makikitang nabasag ito. At sinabihan ni Ziyang si Master Leon na nababaliw na raw ba ito. Napakarami rong ganitong token sa Chanshuan Shopping Mall. Hindi raw siya maloloko ng basurang bagay na ito. Ang kailangan niya raw ay totoong pera. Napasabi naman si Master Yuan sa kanyang isip na ang bagay daw na ito ay status symbol ng isang famous teacher. Maya-maya pa ay sinabihan ni Master Yuan si Ziyang na wag daw itong masyadong magmadali. Nagbigay siya ng 3 milyon at sinabing maaari na raw ba nilang maabala si Ziyang ngayon at ipaalam sa master niya ang kanilang pagdating. Samantala makikita namang nag-aapoy na sa galit si Master Liu. Sinabi naman ni Ziyang na mabuti naman at mabilis daw nilang naintindihan. Napasabi naman si Master Yuan na mabuti raw at walang namatay. Sinabi naman ni Ziyang na kung mayroon daw pala silang pera bakit naglabas pa raw sila ng bulok na token. May nakita na raw siyang mga kuripot na tao ngunit ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kakuripot na mga langaw. Nagpakilala si Ziyang at sinabing siya raw ay isang maprinsipyong tao. Kaya kung gusto daw nilang pumasok ng hindi nagbabayad wag na raw silang mangarap na makapasok. Sinabi naman ni Ziyang na maghintay na lang daw muna sila rito sa labas dahil umalis daw ang master niya. At kung maganda raw ang mood nito pagbalik baka papasukin daw sila nito sa loob. Umalis siya, tanong naman ni Master Yuan at napasabi sa kanyang isip na kung ganoon daw pala bakit hindi nito sinabi kanina pa. Matapos dong tanggapin ni Ziyang ang pera ganito lang daw ang sasabihin niya. Okay lang daw sana kung siya lang ang pumunta. Ngunit paghihintayin daw ba ni Ziyang ang 3 mga masters na ito dito sa labas? Maya-maya pa ay sinabi na naman ni Master Yuan na maaaring raw bang i-report na lang daw ni Ziyang sa master niya na nandito sila.
Napaka-importante daw kasi ng pakay nila kaya nagmamadali daw sila. Sinabi naman ni Ziyang na ano raw ba ang bagay na iyon at nag-aapura sila. Sinabi naman ni Master Yuan na kahit ano pa man daw ang bagay na iyon kay Master Yang lang daw nila ito sasabihin at hindi kay Ziyang. Bakit? Nahihiya kayong sabihin, sambit naman ni Ziyang. Siya raw ay si elder brother Ziyang at matagal na raw siyang tagasunod ni Master Yang kaya marami na raw siyang natutunan dito. At kung simple lang daw ang bagay na kailangan nila baka hindi na raw nila kailangan si Master Yang. Sinabi naman ni Master Leon na kung ganoon, nakikita raw ba ni Ziyang kung ano ang problema na mayroon siya. Ikaw, tanong naman ni Ziyang. Maya-maya pa ay tinanong ni Ziyang si Master Liu kung mabuti raw ba ang kalagayan ng family nito. Napatanong naman si Master Liu sa kanyang isip kung binabati raw ba ni Ziyang ang buong pamilya niya. At sinabing ano raw ba ang pinagsasasabi ni Ziyang. Maya-maya pa ay in-emphasize ni Ziyang ang kanyang sinabi kanina na siya namang ikinagulantang ng tatlo. At napasabi ang tatlo sa kanilang isip na kino-curse daw ba ni Ziyang ang family ni Master Liu. Isa pa napakabastos daw nito. Saan daw ba nanggaling ang confidence ng taong ito? Sa kabilang banda makikita namang galit na si Master Liu. Napasabi naman si Ziyang sa kanyang isip na bakit hindi raw ito gumagana. Kapag sinasabi daw ito ng master niya nagagalit daw ang mga tao ngunit humuhupa naman daw ito pagkatapos niyang magsalita. Kaya susubukan niya raw ulit. At sinabi ni Ziyang na maaari niya raw bang hawakan ang asawa ni Master Liu. O kaya naman ito raw ay isang beast lumapit daw ito sa kanya at kumain. At bumulusok na nga sa galit si Master Liu ngunit pinigilan siya ng dalawang master teachers sa pamamagitan ng sound transmission at sinabing kung talaga rong malakas ang may-ari ng mansyon na ito hindi raw magandang idea na patayin ni Master Liu ang housekeeper nito. Mas mabuti na ipaalam niya na lang daw ang kanyang identity. At titingnan nila kung ano ang magiging attitude ni Ziyang. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Zhuang na ang tao raw na ito ay si Master Liu Ling. Ito raw ang kagalang-galang na Grand Duke ng Beiwo Kingdom at ito ay isang famous teacher. Sinabi naman ni Ziyang na wala raw siyang pakialam kung ito raw ay isang duke o ano paman. Ngunit nang mag-sink in sa utak ni Ziyang ang mga sinabi ni Master Zhuang ay nagulantang si Ziyang. At napasabing ito raw ba ang famous teacher na napakatanyag. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Zing kay Ziyang na sabihin daw nito sa master niya na naghihintay dito sa labas si famous teacher Liu Ling, famous teacher Zhuang Xian, at famous teacher Zing Fei. At ang ginawa raw ni Ziyang, pag-uusapan daw nila ito ng personal ni Master Yang. Nanginginig namang sinabi ni Ziyang na maaga rong umalis ang master niya at hindi niya raw alam kung kailan ito babalik. Anong sinabi mo? Hindi mo alam kung kailan siya babalik, nag-aapoy sa galit na sambit naman ni Master Liu. Ngunit pinigilan ulit ito ng dalawa. Maya-maya pa ay may ibinigay na scroll si Master Zing kay Ziyang. Bibisita na lang daw sila kapag bumalik na ang master ni Ziyang. At sinabihan nito si Master Yuan na umalis na lang daw muna sila. Sumunod naman si Master Yuan dito. Maya-maya pa ay napaluhod si Ziyang at napasabi sa kanyang isip na mukhang hindi raw pala ganoon kadaling magpanggap bilang expert. Maaari niya raw pala itong ikamatay. Magmula ngayon hinding-hindi niya na raw ito gagawin ulit. Makikita namang umalis na sa katawan ni Ziyang ang kanyang kaluluwa at pinipigilan ito ng guard.